Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating channel. Dito tayo magkakasama sa saya, tawa, aral at inspirasyon araw-araw. Salamat sa pagpunta ninyo. Tara na at pag-usapan natin ang isa sa pinakamaiinit na issue na makakaapekto na naman sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ayon sa balita, mahigit sa 2 milyong Pilipino ang apektado ng pag-atake ng US at Israel sa Iran sa Middle East. Dahil sa kaganapang ito, ay kinakailangan ng agarang reaksyon ng ating gobyerno upang tugunan ang mga epekto nito sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Malawak ang epekto nito sa buong mundo. Ngunit mag-focus na lamang tayo sa pamumuhay ng mga karaniwang Pinoy. Paano na lang kung mawala ng trabaho at mag-uwian ng halos lahat ng mga Pilipino sa Middle East? Paano kaya ito tutugunan ng ating gobyerno? At paano kaya haharapin ng mga mamamayan ang mas ibayong pahirap at epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Paano kaya mamumuhay ang mga balikbayan na limitado ang budget? Naalala ko lamang ang isang kamag-anak na nagtatrabaho bilang isang principal sa high school. Bilang paraan ng pagtitipid at pagsasanay sa kanyang pamilya kung paano magbabudget ng pera, ay kinakailangan magluto sila ng sinaing o ulam na ang gamit ay uling sa kanilang modernong pamumuhay. Kahit na may gasol sila o cooking gas, ay palagi pa rin silang gumagamit ng uling sa pagluluto. At kapag may brown out at wala silang kandila o budget na pambili nito, ay gumagawa sila ng gasera na binubuo ng basong may lamang asin at langis. At iyon ang kanilang pansamantalang ilawan. Ganoon daw kasi sila namuhay noon sa probinsya na malayo sa kabihasnan. Ngayon, sa makabagong pamumuhay, available na ang solar, wind, water, nuclear at iba pang maaaring pagkuhanan ng enerhiya. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay malaking porsyento pa rin ng bansa ang nakadepende sa import na langis. At nakakalungkot isipin na ang magiging epekto nito muli sa mamamayang Pilipino sa pagsiklab muli ng gulo sa Middle East. Ano ba ang pwede nating gawin bilang karaniwang Pilipino kung mababa ang budget? Kung may lupa sa paligid, magsimula na tayo magtanim ng halamang gulay, gamot at prutas. Ang pagtatanim ay isang paraan upang malabanan ang kakulungan sa pagkain at budget sa pananalapi. Noong panahon ng financial depression sa Amerika noong 1930s, madaming mamamayan nila ang nakaraos sa kahirapan dulot ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya na kung saan ang kanilang mga ipon sa bangko ay biglang nawala, kasabay na rin ang malawakang kawalan ng trabaho ng mga mamamayan. Ang pamamahagi ng mga pagkain mula sa agrikultura ay hindi kumukupas sa lahat ng panahon. Kung naninirahan sa probinsya, ay maraming oportunidad na hindi magugutuman ng pamilya basta marunong magtanim o mag-alaga ng mga hayop na pwede rin pagkakitaan. Kung sa syudad ka naman nakatira ay palagi mong antabayanan ang mga tulong na ipinamamahagi ng lokal na gobyerno. Alamin kung sino at saan ito pinadadaan upang ikaw ay mabahaginan. Kapag marami kang alam, mas marami kang pagkakakitaan. Gamitin mo ang mga skills na natutunan mo sa abroad at mga karanasan mo para mayroon kang sideline o ekstrang pinagkakakitaan habang nasa Pilipinas at pansamantalang hindi nakakapagtrabaho. Kung ikaw naman ay may emergency savings o ipon, ito na ang tamang panahon upang simulan na itong gamitin hanggang sa maging normal na muli ang kalagayan sa Middle East at makakuha ka ng muli ng panibagong trabaho at makabalik doon. At kung kulang pa rin ang emergency savings mo o ipon, ay pwede mo namang ibenta ang ibang assets mo, katulad ng mga alahas at mga dekalidad na mga kagamitan na naipundar, imbis na mangutang o manghiram ng pera na may malaking patubo o interes. Kailangan mo lamang alamin kung paano mo paiiralin ang iba't ibang mga paraan na aakma sa pangangailangan ng iyong pamilya. Sa ganitong panahon ng krisis, ang gobyerno ay mayroong nakahandang mga regulasyon
at innovations upang malabanan at mabawasan ang mga negatibong epekto ng pagtaas ng mga bilihin na mas kilala sa tawag na inflation. Kung masyado malaki ang porsyento ng pagtaas nito sa ekonomiya, ay nakakaapekto ito ng maluha. Tataas ang mga presyo ng mga bilihin at ang mga mamamayan at ang mga negosyante ay mahihirapan na mapanatiling halaga ng pera at kalidad ng mga produkto. Kaunti na lamang ang mabibili ng perang dati-rati na may marami. Kaya naman, hihiling ang mga manggagawa ng dagdag na pasweldo at maging ang mga tsuper ay hihiling ng dagdag pamasahe sa mga pasahero. At upang maiwasan ang ganitong mga sitwasyon, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay kinakailangan na magtaas ng interes o patubo upang makasabay ang ekonomiya ng bansa sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Kasabay nito, ang gobyerno ay magpapatupad din ng mga regulasyon katulad ng price control sa mga bilihin. Magpapatupad sila ng mga programa na magbibigay ng mga discounts o subsidy sa gasolina sa mga pangunahing mga bilihin na kinakailangan ng mga mamamayan at magsisimula na din na magsagawa ng mga reforma sa mga batas upang dagdagan ng mga pasweldo sa mga manggagawa upang makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa mga bansang malalakas ang mga ekonomiya at may mga epektibong estratehiya upang labanan ang inflation, ay may mga pagkakataon na naibababa muli ng kani-kanilang mga pambansang bangko sentral ang inflation rate. Ngunit kahit na mangyari ito, kadalasan ay nananatili na ang naitaas ng mga presyo sa paglipas ng panahon. Ang maaari na lamang gawin ng mga karaniwang mamamayan ay maghanap ng special offer sa mga tindahan, mamili ng mga napapanahong mga gulay at prutas, at samantalahin ang mga pagkakataon kapag may oversupply ng mga imported na bigas at iba pang mga pangunahing bilihin sa bansa, habang doble kayod sa pagtatrabaho ang lahat ng mga miyembro ng pamilya. Sa mga unang video ng ating channel ay may mga ginawa din tayong mga pagtalakay sa kung paano tayo magpaparami ng pera upang paghandaan ang mga krisis na darating sa ating buhay, lalo na kung ang trabaho natin ay sa abroad o di kaya ay pansamantala lamang. Ang pagbabago ay hindi natin mapipigilan sa lahat ng oras, kaya simulan na natin ito sa ating mga sarili. Hindi biro ang mamuhay sa paghihirap at problema. Kaya tulungan natin ang ating mga sarili. Mag-aral, magsikap, maging responsable sa ating mga kinikitang pera at ipon. Siguraduhin na kaya nating suportahan ang ating mga anak, ang ating pamilya. Turuan natin silang lumaking matatalino, matapang, at matibay sa mga hamon ng buhay. Turuan natin silang mangarap at tulungan natin silang tuparin ang mga ito. Ang pamilyang Pilipino ay yaman ng isang bansa. Ang bawat mamamayan, nasa Middle East man o hindi, ay mahalaga sa ikaunlad ng bansa. Kailangan lamang natin na patunayan na kaya nating idepensa ang ating mga sarili at ang bawat isa sa mga pagsubok sa buhay. Sa pagtutulungan, ang lahat ng mga problema ay tunay na malalampasan. Kaya sana, matapos na ang pasiklaban ng mga abusado sa kapangyarihan sa Middle East. Salamat sa inyong walang sawang suporta, mga kaibigan. Bawat likes, comment, at panonood ninyo ay nagbibigay buhay sa aking pangarap. Sama-sama nating abutin ang bituin, magbigay inspirasyon at maging liwanag sa isa't isa. Hanggang sa susunod na upload, manatiling masigla, matatag, at puno ng pag-asa. Mahal ko kayong lahat.